Magandang umaga, narito po ang latest sa mga binabantayan po natin na bagyo na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility as of 5 a.m. bulletin po ito. So currently, meron po tayong 3 bagyo na binabantayan na nasa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So isa-isahin po natin sila ngayon. So una po, itong si Bagyong Nika na currently ay nasa loob pa rin po ng ating PAR. At unti-unti or possible within the next few hours ay papalabas na din po ito ng ating Area of Responsibility. So sunod naman po, itong si kakapasok lang na si Bagyong Ophel. Kaninang alas 3 po ng umaga ay pumasok po siya ng ating PAR bilang isang tropical storm na may international name na Usagi at binigyan din po natin ng local name na Ophel. And meron din po tayong binabantayan na bagyo na nasa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility, si tropical storm na may international name na Manyi. As of 3 a.m. po yung location niya ay nasa mahigit 2,800 kilometers silangan po ng southeastern Luzon. Kung makikita po natin dito sa ating latest na satellite images, isang bagyo lamang po yung currently na may direktang epekto sa ating bansa. Ito po si Bagyong Nika. At kung makikita po natin yung mga kaulapan po nitong Ophel at si Bagyong Manyi ay hindi pa po nakaka-apekto sa anong bahagi po ng ating bansa. So currently, ang main focus po natin sa ngayon ay yung 2 bagyo na nasa loob po ng PAR. Yan po si Nika at si Ophel. Isa-isahin po natin yung mga detalye patungkol dito sa 2 bagyo. So una po muna si Bagyong Nika. As of 4 a.m. po yung latest location niya ay nasa 185 kilometers west or kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte at nananatili po siyang severe tropical storm na may taglay ng lakas ng hangin malapit sa gitna na 95 kilometers per hour, may pagbugso na umaabot ng 115 kilometers per hour at mabilis po yung kilos niya sa direksyong northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Makikita po natin dito sa ating latest na satellite image, although yung sentro nitong si Bagyong Nika ay nasa karagatan or nasa may West Philippine Sea na, yung rain bands po nitong bagyo ay patuloy pa rin nakaka-apekto sa may bandang hilagang Luzon. So asahan pa rin po natin magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan over areas po ng Northern Luzon, kaya patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan. So alamin naman po natin yung magiging pagkilos nitong Bagyong Nika sa mga susunod na araw. Ito naman po yung ating latest na track forecast as of 5 a.m. patungkol sa binabantayan po natin na si Bagyong Nika. Meron po tayo yung central track ng bagyo or magiging pagkilos nitong si Bagyong Nika sa mga susunod na araw. At meron din po tayo yung intensity forecast or yung kategorya or lakas ng bagyo na posible pong makaranasan itong lakas ng bagyo sa mga susunod na araw. So nakita po natin sa ating latest na track forecast na mananatili po siyang severe tropical storm category habang nasa loob ng PAR at maaari po siyang lumabas ng PAR mamaya or sa susunod na 12 oras. So for now po nakikita natin na unti-unti po niyang babaybayin yung area ng West Philippine Sea bilang isang tropical storm hanggang tuluyan po siyang humina bilang isang low pressure area dito po sa may southern portion ng mainland China. At kung makikita din po natin sa ating latest na forecast track, kung napapansin po natin yung area na shaded ng yellow, yan po yung radius ng bagyo or dyan po nakapaloob yung malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Nika. Kaya naman kahit nasa karagatan na po yung sentro nitong si Bagyong Nika, ay nakapaloob pa rin yung ilang areas ng Northern Luzon sa radius ng bagyo, kaya maaasahan pa rin po yung malalakas na bugso ng hangin na dala po nitong Bagyong Nika. So dahil po dyan, patuloy pa rin pong nakataas yung signal number 1 sa may bahagi po or sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, sa northern portion ng Ilocos Sur, northern portion ng Apayao, northern at western portions ng Abra, sa western portion ng Babuyan Islands at northwestern portion ng mainland Cagayan. So possible pa rin po yung malalakas na bugso ng hangin dadala po nitong si Bagyong Nika. Although nakikita po natin dahil mabilis po yung pagkilos nitong Bagyong Nika hanggang tuluyan pong lumabas siya ng PAR mamaya or sa susunod na 12 oras, possible na i-lift na po yung mga signals po yan within the day.